Yun ang mensahe ko sa kanya, sana mahal na mahal ko siya. Hindi, hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na. Sabi ko, Apo, magtapos ka na, tsaka ka na bumalik sa trabaho. Nabulabog ang bayan ng Taytay sa isang balitang wari hindi ka panipaniwala, kung saan isang 10 taong gulang na batang lalaki ang pinagsasaksak ng isang kalapit bahay na 18 anyos na babae na nagngangalang Micaela Espiridion. Naganap ang krimen sa Barangay Dolores, Taytay, Rizal noong Lunes, Agosto 19, dakong alas 11 ng umaga. Ang pinangyarihan ng insidente ay hindi nalalayo sa bahay ng sospek at ng biktima. Makikita sa CCTV footage na papauwi na ang bata at malapit na sa bahay. Pero tinambangan ito ng sospek at bigla na lang itong pinagsasaksak gamit ng isang kutsilyo at ballpen. Nagtataka ang mga nakakaalam ng balita kung ano ang pinakadahilan ng karasang ito. Kaya sinadya ng Bravo News team na malaman ang kabuuhang detalye. Dito sa kanila mismong tirahan ay nakausap namin ang lolo ng sospek. Nung ako'y lumabas, sabi ko, Mika, ang daming dugo niya sa kamay tsaka sa damit. Sabi ko, umuwi ka na, pumasok sa loob, baka mabugbog ka ng mga angkan ng ayaw niya. Sabi ko, anong dahilan? Bakit mo nakuhang saksakin yung bata? Ano ba dahilan? Alam mo na yung daddy kung tawagin ako. Anong alam mo? Ba't mo sinaksak yung bata? Hindi ko yung alam na 30 na yung saksak. Ballpen kasi nakita ko hindi ko pa nakikita yung CCTV. Nung makita ko, inupuan pala niya. Saksak na saksak. Naka-30 na saksak to. Tapos, sabi ko, pasok ka na. Sabi niya, ikaw ang pumasok. Tapos nung pumunta na siya nung kanto nung that time yan, nung bandang tanghali, is doon na siya palit-parito, parang may inaabangan siya. Yun. Tapos yung dumaan yung batang lalaki, doon niya na inambahan ng saksak yung bata. Hanggang sa tumumba yung bata. Tapos nung tumumba, nung humiga na yung bata, tinuloy-tuloy niya magpagsaksak dun sa bata. Ayun, di niya tinigil. Tapos may mga dumaan na rider kahapon eh. Ayun, kita sa CCTV na tinulungan yung bata na isakay dun sa tricycle. Kasi yung tinaon niya talaga na walang tao nun. Dito mismo nangyari sa area na to yung pananaksak kahapon ng umaga na kung saan sangkot ng isang 10 taong gulang na pauwi na sana mula sa eskwelahan. At ang nanaksak dito ay 18 taong gulang na nakatira lang malapit dito sa lugar na ito. At di kalayuan dito sa kanto, makikita natin dito yung CCTV. Mahigit sa 20 saksak ang natanggap ng bata sa buong katawan. Pero sa likod ang pinakanapuruhan. Malinaw na walang atraso ang bata sa sospek. Kaya pala isipan sa mga residenteng nakatira rito ang dahilan ng pananaksak. Pero nang makausap ng kanyang lolo ang sospek, lumutang ang isang pruweba. Nakita ko yung kanyang mata tsaka yung kilos niya at pananalita. Nakadroga. Wala siyang kahistory. Oo, kasi nagtrabaho lang siya sa bar. Ang bar naman, hindi naman siya nagpapakalakalang katawan. Promoter siya eh. Parang siya yung nag-i-introduce nun sa mga kliyente. Kasi parang pinatikim lang siya. Binarkada niya sa Taytay, pugod pala ng mga drug addict yun. Hindi niya alam, mga lalaki at babae. Nang makausap ng mga pulis ang sospek na si Mika, sinabi nito na ang dahilan ng kanyang pananaksak ay inggit. Dahil ang bata ay mayroon raw na kumpleto at masayang pamilya. Inamin rin naman ng lolo ni Mika na may kahinaan nga raw ito sa pagdidesisyon sa buhay at tamad. Pero kahit pa ganito, napakabait raw na apo ni Mika. Napabarkada lang daw ito sa mga nakatikim at lulong sa ipinagbabawal na gamot. Napakabait na anak, napakabait na apo, hindi siya sinungaling, mapagmahal siya. Medyo tamad nga lang siya, kaya lang hinahayaan ko na kasi naaawa ako. Hindi siya naghuhugas ng pinggan, hindi siya nagluluto, basta siya kakain na lang. Parang ginagawa ko siyang prinsesa dahil naaawa ko. Parang kulang ang kanyang yung kanyang isip, parang kulang siya. Hindi ba niyo sila nakakausap siya? Parang hindi perfect yung kanyang brain standing ba yan? Siya, parang Yung observation niyo sa kanya. kasi nung araw sakit ng ulo ng mga teacher nung kinder. Pinag-aral ko ng kinder, sabi sa akin ng teacher. Sabi sa akin, yung apo nyo, napakakulit. 2 sila.
Kaya pinaghihiwalay ko. Iba siya, parang malikot na magulo. Yun ang mensahe ko sa kanya, sana mahal na mahal ko siya. Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap na. Sabi ko, Apo, magtapos ka na, tsaka ka na bumalik sa trabaho. Iba na yung meta matapos. Sabi niya, Daddy, babalik ko sa trabaho para may pera tayo. Huwag na, tsatsagayin ko magtrabaho, may trabaho naman ako. Sinubukan naming makuha ang panig ng pamilya ng biktima, pero nang pumunta kami sa kanilang tahanan, wala kaming naabutan. Pero ayon sa kapulisan, ito ay na-confine ngayon sa Amang Rodriguez Hospital at patuloy na nagpapagaling. At dito po natin tatapusin ang ating ulat mula po rito sa Barangay Dolores, Taytay Rizal. Ito po si Josh De La Cruz nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.